Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo, kung saan nabigyan si Lin Yuan ng sistema ng isang gantimpala matapos itong patuloy na nag-check-in sa loob ng isang buwan, kung saan nabigyan ang ating bida ng sistema ng 30,000 evolution points, system store at isang mapa. Nang malaman ni Lin Yuan ang magandang bigay ng system ay agad nitong tiningnan ang system store dahil sa labis na kasabikan kung ano ang mga laman nitong kayamanan. Mula sa kuweba ng ating bida, binuksan na nga ni Kun ang system store para kay Lin Yuan, at mula sa bunganga ni Kun ay lumabas dito ang 3 kakaibang bagay. Ang una ay isang thunder fruit, ang pangalawa naman ay ang Tai Chi Eye, at ang huli ay isang titanium mecha. Ang unang item na lumabas ay tinatawag bilang Thunder Fruits, ito ay nanggaling sa Pirates Universe. Nang makita ng ating bida ang ganda ng item na ito ay labis siya ditong humanga sa labis-labis nitong kapaki-pakinabang para sa kanya, gayong tamang-tama lang ito sa gaya niyang malaki at mabagal na nilalang, kaya naman ay walang dahilan upang ito ay kanyang matanggihan. Bukod pa dyan ang pangalawang pagpipili ang item na kung tawagin bilang Tai Chi Eye, kung saan ang pinanggalingan ng bagay na ito ay sa Fire Shadow World, mas lalo ng ating bida ikinagugulat ang Tai Chi ay sa kadahilanang maaari nitong makita ang kahit anong nilalang kahit na kung saan pa itong banda at bukod pa dyan ay may kakayahan din itong malaman ang kahinaan ng kanyang makakalaban. At ang pinakahuli sa lahat ay may pangalan bilang Titanium Mecha. Ang bagay na ito ay nanggaling sa mundo na Titanium Hero World kaya nang malaman ito ni Lin Yuan ay labis itong humanga sa napaka-astig nitong sandata. At dahil sa napakagaganda ng mga item sa system store ay sa una binalak pa sanang bilangin ng ating bida kung ilang evolution points ang kinakailangan, subalit nang ito'y kanya ng bilangin na gulantang ang buong mundo ng ating bida dahil sa labis-labis nitong mahal na umabot pa sa hanggang halos mamulubi na siya sa napakaraming kailangang evolution points para lang ito ay tuluyang makabili. At dahil batid ni Kun ang labis na pagtataka ng ating bida sa kung papaano nito bibilihin ang item niya kaya naman ay ipinaliwanag nito sa ating bida kung bakit ganito ito kamahal. Sinimula ni Kun ang paliwanag kung saan ay hindi patas kung bibigyan niya ito ng murang presyo, sa kadahilanang nanggaling pa ito sa ibang mundo na nagpahirap sa kanyang bago niya ito madala, kaya naman ay pinahanap na lang ni Kun ang ating bida ng iba pang item upang bilihin at makikita ito kapag isinwipe ng ating bida ang projection screen. Matapos ni Lin Yuan malaman na touchscreen ito ay labis siya ditong namangha, dahil maikukumpara ito sa isang magarbong teknolohiya. Sumagot naman si Kun at may pagmamalaki nitong sinang-ayunan ang sinabi ng ating bida at bukod pa dyan ay sinabi pa nito sa ating bida na siya ay isang high-tech na produkto sa kanyang sarili. At maya-maya lang ay nakahanap na rin ang ating bida ng mga bagong item kung saan at pati rin ito'y mga mahal. Ang una ay isang bone refining powder na mayroong halagang 50 milyong evolution points. At ang pangalawa ay lightning sweep, kung saan ito'y nagkakahalagang 20 milyong evolution points, at ang panghuli ay skills na kung tawagin ay mega cannon, na nagkakahalagang 10 milyong evolution points. Dahil sa walang kakayahan pa si Lin Yuan na bumili ay mabilis itong naghanap ng ibang item, umaasang baka siya ay may murang mabibili. Makalipas ang ilang sandali ay ilang beses na itong naghanap subalit wala man lang item ditong nagkakahalaga ng 300,000 evolution points, kaya naman ay labis ditong nadismaya ang ating bidang umaasa na may makukuhang magandang kayamanan. At dahil wala namang silbi ang store na binigay ng sistema ay napagpasyahan na lang ng ating bida na umalis, ngunit agad itong pinigilan ni Kun, sa kadahilanang maaari nitong gamitin ang screen function upang makita ang mga item na hindi tataas sa 300,000 evolution points. Matapos ng ating bida marinig ang sinabi ni Kun ay nagalit ito, dahil hindi man lang nito maagang sinabi sa kanya nang sa gayon ay hindi na siya mahirapan pang maghanap. Makalipas ang 1 minuto, tuluyan nang nakapili si Lin Yuan ng isang item, bukod pa dyan ay tanging ito ay nag-iisa lang kaya naman ay naiyak na lang ang ating bida sa kanyang maaring bilhin. Ang nag-iisang item na ito ay nagkakahalaga lang ng 1,000 evolution points, kung saan ay ito'y ginagamit sa pagluluto na kung tawagin ay barbecue seasoning. At dahil tanging iisa lang ang item sa bilihan sa sistema ay binili na lang ito ng ating bida, at matapos ng ating bida mabili ang barbecue seasoning ay inilabas na ito ni Kun gamit ang kanyang bunganga, kaya naman ay labis-labis dito si Lin Yuan ng diri,
Subalit ganun pa man, sa huli ay kinuha niya pa rin ang barbecue seasoning kahit nalabag sa kanyang kalooban. Lumipat ang eksena kung saan ay nilagyan na nga ng ating bida ang kanyang niluluto ng pampalasa at nang malagyan na niya ito, labis-labis silang humanga sa bango ng kanilang inihaw kaya naman ay kitang-kita sa mga mukha nito ang labis-labis na pananabik. Maya-maya lang ay naluto na rin ang kanilang inihaw kaya naman ay agad sila ding kumain, at habang kumakain ang ating bida ay tinawag nito si Kun, at sinabi niya ditong gusto niya makita ang mapa. Hindi rin nagtagal ay agad lumabas ang mapa sabay ipinaliwanag ni Kun ang mapa ng sistema. Sinabi ni Kun sa ating bida na ang mapa ng sistema ay isa lang panorama ng Abyss Island, bukod pa dyan ay sinabi rin ni Kun sa ating bida na ginawa niya itong mapa sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtala ng isla. Dagdag pa dyan na ang Abyss Island ay napakalaki na may komplikadong pagsusuri, kaya naman ay hindi na ito magawang detalye kaya ang mga na-check-in lang ng ating bida ang nagawa nitong naitala sa mapa. Gayunpaman, kahit na hindi ni Lin Yuan na nakita ang ibang bahagi ng mapa ay wala lang naman sa kanya ito, bagkus ay ngayon napagtanto niyang napakalaki pala ng Abyss Island at sa ngayon ay maliit palang bahagi ang nasasakop ni Lin Yuan. Sinubukan ni Lin Yuan ang mapa paliitin at gaya nga ng kanyang inaasahan ay pwede itong palakihin at paliitin, bukod pa dito ay nang palakihin ng ating bida ang mapa ay napansin niya rin ditong may kulay abu. Matapos ng ating bida na mas malapitang mapagmasdan ang kulay abo sa mapa ay nangdiri ito, at mula rin sa mapa ay nakita rin ng ating bida ang teritoryo ng Savage Ape at pati na rin ang teritoryo ng Boombird. Sa kabilang banda naman, dahil wala pang idea si Lin Yuan kung ano ang kulay abong parte doon sa mapa ay binigyang linaw ito ni Kun. Ang kulay abong parteng makikita sa mapa ay ang teritoryo ng mga carrion gecko. Dagdag pa niya na nakita na ni Lin Yuan ito sa nakaraan. Kaugnay dito ang lahat ng lugar kasama ang langit, lupa, halaman at hayop kung saan ang lahat ng ito ay bulok. Matapos ni Lin Yuan malaman ang katotohanan sa ginagawa ng mga tuko na pagpapalawak ng kanilang teritoryo ay kanyang napagtanto na kailangan niya itong patigilan sa pamamagitan ng pagpaslang ng isa-isa. Sa pangunguna ni Kun ay inutusan nito ang ating bida na pumunta doon at ubusin ang mga tuko at paliwanagan ng ating bida ang mapagamit ang kanyang yapak habang itinuturo ni Kun ang lokasyon ng mga carrion gecko. Subalit tiningnan lang ng ating bida si Kun dahil nadismaya ito. Sabay tanong kung makakatanggap ba siya dito ng gantimpala. Ngunit hindi naman pinansin ni Kun ang sinabi ni Lin Yuan at dagdag pa nito na sa oras na magalugad na ito ni Lin Yuan ay saka lang ang ating bida magiging halimaw sa Abyss Island. Sa kabilang banda naman ay wala ditong pake si Lin Yuan dahil tanging iisa lang ang kanyang hangarin, at ito ay ang matulungan ng mga magulang ng Savage Ape upang muling ibalik ang dating masaganang isla. Sa kabilang banda naman ay biglang napalingon si Miss Ape sa ating bida sabay hinimas ni Lin Yuan ang ulo ng babae. Sa isip-isip ni Lin Yuan na para sa tagapamahala ng Abyss Island ay nakakatiyak siyang kakayanin ni Miss Ape ito. Maya-maya lang ay bigla na lang nakapagpalabas ang ating bida ng kaunting enerhiya dahil sa labis na kasiyahan, sa kadahilanang ang kanyang pangarap ay maging hari ng Abyss Island. Maya-maya lang ay biglang lumingon si Miss Ape sa ating bida upang tanungin ito kung ano ang ibig sabihin ng tagapamahala ng Abyss Island at ang hari ng mga halimaw. Bukod pa dyan ay tinanong din ni Miss Ape si Lin Yuan kung mas masarap ba ito kisa sa barbecue, dahilan upang mapadura ng matindi si Lin Yuan. Kaya naman ininakit na lang ito ng ating bida kumain. At nang kakain na sana si Miss Ape ay may hindi inaasahang nangyari, mayroong kakaibang bagay ang nalaglag sa kanyang pagkain. Sa una ay inakala ito ni Miss Ape bilang isang pampalasa sa kanyang pagkain na inilagay ni Lin Yuan, kaya naman hindi niya ito gaanong pinansin, ngunit hindi nagtagal ay natauhan na ito sa bagay na nasa kanyang pagkain kaya naman ay agad niya itong inilayo dahil hindi na nito natagalan pa ang amoy ng kanyang pagkain. Mula sa itaas ng Savage Ape ay nandun pala ang mga pterosaur at nagawa pa ng mga itong tanungin si Miss Ape kung anong amoy ng kanilang dumi dahilan upang labis ditong manggalaiti ang Savage Ape. Sa huli ay hindi rin ni Miss Ape napigilan pa ang kanyang sarili kaya naman ay ibinato niya ang pagkain, at dahil sa kalapastangan ng ginawa ng mga pterosaur sa pagkain ng patay gutom nating gorilla ay agad ditong sumugod si Miss Ape upang bigyan ng masalimuot na hantungan ang mga pterosaur. At nang akmang ilang dangkal na lang ang layo ng kanilang pagitan, bagamat sa una ay nakapagbigay si Miss Ape ng takot sa mga pterosaur subalit sa huli hindi umabot ito sa mga ibon kaya naman ay tuluyan na nga itong nahulog sa lupa. Ngunit gayunpaman, hindi naman dito nagpatalo ang Savage Ape na tanging ang nasa isip ay ipaghigant ang kanyang masayang pagkain,
mabilis itong tumakbo patungo sa isang malaking bato at nang makita ito ni Lin Yuan kung saan tinawag niya ang Savage Ape bilang tangang babae, direktang tinanong ng ating bida ang gorilla na nagmamadali kung binabalak ba nitong ibato ang malaking bato sa mga manok. At gaya nga ng hinala ng ating bida ay hindi nga siya dito nagkamali ng puwersahang sinubukan ni Miss Ape na buhatin ang malaking bato, kaya naman ay labis-labis ditong nagulat ang ating bida, sa kadahilanang ito ang kanyang pahingahan sabay tinanong rin ni Lin Yuan ang babae kung mayroon ba itong balak na sirain ang kanyang kuweba. At dahil magandang pagkakataon ito para kay Lin Yuan na gusto nang masubukan ang kanyang bagong skills na nakuha sa sistema ay hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataong ito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lin Yuan at agad na niyang sinubukan ang kanyang skill na Dragon Roar sa mga Teresor. Maya-maya lang nang kumonekta na ang atake ng ating bida ay nagdulot ito ng matinding pagkahilos sa mga manok kaya naman ay labis itong nagustuhan ni Lin Yuan dahil gumagana ang kanyang Dragon Roar sa mga ito. Matapos ng ating bida mapatigil sa paggalaw ang mga Teresor ay agad na niya itong pinasundan pa ng kanyang malakas na atakeng radioactive rays kaya naman ay wala nang nagawa pa ang mga manok at tuluyan na nga ang mga itong binawian ng buhay. Matapos asikasuhin ni Lin Yuan ang isang grupo ng mga manok ay pinagtuunan naman niya ng pansin ang Savage Ape. Sa isip ng ni Lin Yuan na sa hinaharap ay si Miss Ape ang magiging reyna ng Abyss Island, ngunit paanong hindi man lang nito magawang pabagsakin ang ilang Teresor. Kaya naisip ni Lin Yuan na maghanda ng ilang pagsasanay para sa Savage Ape. Sa makatuwid, hindi nito kayang magpataas ng antas sa pamamagitan ng pagkain gaya ng kanyang ginagawa, kaya naman kailangan niya itong sanayin. Sinabihan ni Lin Yuan si Miss Ape na bukas din ay aayusin niya ang ilang pagsasanay pa dito, sa ganitong paraan ay para ito'y lumakas. Ngunit ang walang kaalam-alam na Savage Ape ay tinanong lang si Lin Yuan kung mas masarap ba ito sa inihaw na karne. Kinabukasan sa Monster Training Camp, dahil sa palpak si Lin Yuan sa nakaraan niyang buhay ay ang tanging kanyang naaalala lang ay pag-pull up at tumakbo ng 1,000 milya ang layo, kaya naman ay ito lang ang tanging magagawang ituro ng ating bida. Sa unang hakbang na gagawin ay isinulat ito ni Lin Yuan sa bato, ang unang pagsasanay ay sa pamamagitan ng pagsukat ng lakas kung saan kailangan ditong mag-pull up ng 1,000 beses. Ang pangalawa naman ay sa pamamagitan ng pagtitiis, kung saan ay kailangan ditong tumakbo ng 100,000 milya ang layo, samantala namang ang pangatlo ay sparring. Matapos ni Lin Yuan maitala ang lahat na kinakailangan ay agad niyang pinaliwanagan si Miss Ape na sa linggong ito, sisimula niya ang proyektong makakatulong sa pagpapaunlad ng tatlo nitong kakayahan. Sa ganitong paraan, matutulungan niya itong mapaunlad ang lakas ni Miss Ape bago ito tuluyang maging reyna ng Abyss Island. Subalit sa mga sinabi ng ating bida ay hindi nito alam ang pinagsasabi ni Lin Yuan bagkus tinanong pa nito ang ating bida kung mas masarap ba ito sa inihaw na karne. Sinagot naman ito ng ating bida at sinabihan niya ang babae na ang ibig sabihin nito ay para mapahusay ang kapangyarihan nito nang sa gayon ay magawa nitong talunin ang lahat ng iba pang halimaw. Ngunit bigla na lang nahiga ang Savage Ape habang kumakain sabay sabi sa ating bida na hindi siya dito interesado. Sa kadahilanang hindi ng mga ito kinukuha ang pagkain mula sa kanya, kaya naman tinanong nito ang ating bida kung bakit niya ang mga ito kailangan lang abalahin upang atakihin. At gaya nga ng inaasahan ng ating bida ay hindi ang Savage Ape maiintindihan ang kanyang nais pahiwatig, ngunit gayunpaman, hindi naman ito mahalaga kaya nagdala si Lin Yuan ng seasoning. Sa isip-isip ni Lin Yuan na isa siyang magaling na pet trainer kaya baliwala lang sa kanya ang sitwasyong ito. Tinawag ni Lin Yuan sa Miss Ape at sinabihan niya itong sa oras na matapos na nito ang gawain ay bibigyan niya ito ng isang tuhog ng masarap na inihaw na karneng mayroong pampalasa bilang isang gantimpala, kaya naman labis-labis ditong nagningning ang mga mata ang patay gutom nating Savage Ape. Agad na tumayo ang Savage Ape na tilamo ay punong-puno ng sigla na handang-handa na sa kanyang unang pagsasanay. Habang sa kabilang banda naman ay hindi ng ating bida inaasahan ang gagawing kilos ng kanyang kasama dahil sa babaw nitong mag-isip na tanging pagkain lang ang nasa utak. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na nga sila sa lugar ng pagsasanay at sa kanilang pagdating, muling naramdaman ng ating bida ang pamilyar na eksena sa unang chapter ng kwento. Ngunit ngayon ay nagbago ang ating bida kaya buong tiwala itong makakaya niya ito. Agad na ipinaliwanag ni Lin Yuan kay Miss Ape ang unang gagawin. Ang unang gagawin ay sa pagsubok ng lakas na kinakailangan ng 1,000 pull-ups na isang madaling gawain, ang kailangan lang nitong gawin ay tumalon kasabay ang paghawak nito sa stick at pagkatapos ay itaas ang katawan,
Dagdag pa ni Lin Yuan na ipapakita niya ito, agad na naghanda ang ating bida sa kanyang gagawin, at pagkatapos ay hindi niya naabot dahil nalimutan nitong maikli ang kanyang mga kamay. Ngunit kahit na ganoon ay wala naman itong problema para sa kanya, kinagat ni Lin Yuan ang stick upang kumapit. Subalit sa ginawa ng ating bida ay para itong manok na binitay. Sinabihan ni Lin Yuan si Miss Ape na ganito lang ang kanyang gagawin. Ibitin lang nito ang kanyang sarili sa eri, ngunit tila wala naman ditong masabi si Miss Ape. Maya-maya lang nang lingunin ni Lin Yuan ang kanyang kausap ay bigla na lang itong nawala sa kanyang pwesto. At maya-maya lang ay bigla sa kanyang may nilalang na nag-abot ng kamay upang ito ay tulungan. Masayang inabot ni Miss Ape ang kanyang kamay sa ating bida upang ito ay tulungan sabay sabi ditong isa lang itong pag-adyo ng puno kaya naman para dito'y ito ay napakadali. Subalit hindi naman si Lin Yuan nagpatulong kay Miss Ape bagkus bumitaw na lang ito sabay nahihiya nitong sinabi kay Miss Ape na mukhang siya ay nagkamali. Sa kadahilan ng eksperto na ito sa larangan ng labang ito kaya naman ay medyo nahihiya ang ating bida sa kanyang sarili. At dahil napahiya si Lin Yuan sa kanyang ginawang laban ay sinabihan nito si Miss Ape na ang malakas na braso ay hindi dapat lantarang ipinapakita. Dagdag pa ni Lin Yuan na ang pagtitiis ang pinakamahalaga sa lahat. Mayabang na sinabi ni Lin Yuan na titingnan nila ang pangalawang gawain kung makakaya ba nito itong panghawakan. Lumipat ang eksena kung saan mayroong isang nilalang ang napalingon sa kung ano ang nilalang na patungo sa kanya, maya-maya lang ang nilalang na ito'y bigla siyang tinapakan kaya naman ay ito'y tuluyang pumanaw habang ang kanyang kasamahan naman ay naluluha para sa pagkasawi ng kanyang kauri. Sa pangalawang pagsasanay ay sa pamamagitan ng pagtakbo, kailangan nilang tumakbo ng 100,000 milya. Mabilis ang Savage Ape tumakbo habang may pagtatatalon pang nalalaman na tila mo'y ito'y naglalaro lang. Samantala namang ang kawawang buwaya ay muling napalingon sa penanggalingan ng lumampas na nilalang, at mula sa huli ay pagod na pagod si Lin Yuan habang tumatakbo na walang pakialam sa kanyang mga nilalang na madaanan, kaya naman ay mga kahayopan sa kagubatan ay labis na naalerto kung ano na ang kanilang gagawin. Ang iba ay wala nang nagawa pa kundi intayin ang kanilang katapusan matapos ito ng ating bidang maapakan. Mula sa di kalayuan ay hindi si Lin Yuan makapaniwalang napakabagal niya kumpara sa babae kahit na isa siyang halimaw. Maya-maya lang ay lumingon pabalik ang Savage Ape na nasa isip-isip lang ay ang seasoning at ang 2 paris ng karne. Samantala namang sa kabilang banda, matapos makalagpas ang 2 sa lawa ay naiwan ang mga nilalang na labis-labis ang masalimuot na pinagdaanan. Ang lahat ng mga nilalang na ito'y nagkaisa upang magprotesta laban sa ating bida, kung saan mayroon ang bawat isang karatula. Lumipat ang eksena sa labas ng kuweba ni Lin Yuan, sa labas nito ay makikita ang mga nasirang puno na tila dinaanan ng isang malakas na nilalang, at mula rin dito ay maririnig ang mga santukan ng mga naglalabang nilalang. At habang naglalaban ang 2 halimaw ay ipinaliwanag ni Lin Yuan sa Savage Ape na ang lakas at ang endurance ay mga pangunahing kaalaman lang. Ang tanging susi para manalo sa laban ay ang kasanayan at ang karanasan. Ang panghuling pagsasanay ay tinatawag bilang sparring kung saan silang dalawa ay maglalaban. Mabilis ni Lin Yuan inatake ang Savage Ape gamit ang buntot, dahilan upang ito ay tumalsik sa di kalayuan. Matapos tumalsik ang Savage Ape, sa una ay hindi ito gumalaw kaya naman ay labis ditong nag-alala si Lin Yuan. Agad itong lumapit papunta kay Miss Ape upang malaman kung ayos lang ito. Hindi ni Lin Yuan napigilan ang kanyang lakas kaya napatanong ito sa kanyang sarili kung ito'y kanyang tuluyang napatumba, subalit nang susubukan na sanang tingnan ni Lin Yuan ang kalagayan ng babae ay nakatikim ito ng suntok mula dito, kaya labis ditong nagulat si Lin Yuan. Agad niyang tinanong ang babae kung saan ito natuto, bukod pa dyan ay alam din itong umatake ng palihim sa pamamagitan ng pagkukunwering patay. Dagdag pa ng ating bida kung saan ay pagalit nitong sinabi kay Miss Ape na alam ba nitong hindi ang ganitong paraan ay hindi maituturing isang magalang na paraan upang patamaan ang muka ng iba. Agad na naghanda si Lin Yuan ng isang malakas na atake bilang pangbawi kaya naman nang mapansin ito ni Miss Ape, batid niyang lubos itong delikado kung sakali siya ay tamaan kaya naman ay agad itong umiwas sa furry breath ng ating bida. Subalit sa sobrang lakas ng atake ng ating bida ay bawat tamaan nito'y nasisira kaya naman umabot ito hanggang sa mga nilalang na nagprotesta, kaya naman ang mga kaawang nilalang na ito'y tuluyan nang ang pumanaw. Maya-maya lang ay muling nagpakita si Kun para magbigay ng payo habang nakatingin sa nawasak na parte. Sa una ay sinabi ni Kun na ito ay dating isang buhay na lugar na may mga ibon at magagandang tanawin,
subalit ngayon ay malapit na itong maging kaparihong madilim sa teritoryo ng carrion gecko. Dagdag pa niya na kung papanatilihin pa nila ang pagsasanay sa ganitong paraan, ang buong isla ay kanilang masisira bago pa ng mga carrion gecko ito gawin. Sumang-ayon naman dito si Lin Yuan dahil sa tingin niya rin ay medyo malayo na ang kanyang narating. Naisip rin ni Lin Yuan na kapag ang mga halimaw sa islang ito ay nagsipag-alisan sa takot sa kanila ay baka wala silang makain sa hapunan, subalit hindi naman nila ito maaring itigil dahil kailangan nilang palakasin ang kanilang kakayahan upang matalo ang hari ng mga carrion gecko, kaya't tinanong ni Lin Yuan si Kun kung mayroon ba itong idea. Lumingon naman si Kun sa ating bida sabay sinabi nito kay Lin Yuan na huwag nitong kalimutan ang laki nito. Ang kalupaan ay nanginginig sa bawat yapak ng ating bida kaya naman ay tinanong ni Kun si Lin Yuan kung paano ito magsasanay sa ganitong paraan. At nang marinig ni Lin Yuan ang kanilang laki ay nakaisip ito ng idea. Naisip ni Lin Yuan na hanggat sila'y maliit ay hindi sila magdudulot ng maraming pinsala kaya agad ng ating bida tinanong si Kun kung kapag sila'y nagsanay sa katawan ng tao ay kung pariho lang ang magiging resulta nito gaya ng anyo niya bilang halimaw. Mahinahong sumangayon naman dito si Kun, sabay ipinaliwanag niya na maaari nitong mapabuti ang pangangatawan upang mas mahusay ang paghawak ng pangunahing enerhiya. Dagdag pa ni Kun na paliwanag na sa oras na ang pangangatawan ay mahusay ng magdadala ng maraming kapasidad ng enerhiya, ang enerhiya sa core ay lalagaw ng naaayon. Bukod pa dyan ay ito'y maglalabas ng maraming life power sa oras na si Lin Yuan ay nag-transform pabalik sa pagiging halimaw. Matapos ni Lin Yuan malaman ang magandang benepisyo ng pagiging isang tao ay napagpasyahan na niyang ipagpatuloy ang kanilang pag-iinsayo sa anyo ng tao. Tinanong pa ni Lin Yuan si Kun kung paano sila maging isang tao. Inumpisahan ni Kun ang paliwanag sa isang tao para maging isang halimaw, upang mag-transform sa isang halimaw, kailangan ng ating bida basagin ang core nito at padaluyin ang enerhiya sa katawan nito. Ginalintulad ito ni Kun sa nabasa ni Lin Yuan na isang nascent soul sa cultivation world. Sunod namang ipinaliwanag ni Kun ay ang halimaw tungo sa pagiging isang tao. Kailangan ng ating bida hilahin ang lahat ng enerhiya sa buong katawan papunta sa isang parte upang bumuo ng isang core. Nagtataka si Lin Yuan sa pagbuo ng isang core dahil wala itong pagkakaiba sa kwentong cultivation, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lin Yuan at agad niyang tinawag si Miss Ape upang turuan ng sagayon hindi sila magdulot ng matinding pinsala ay napagpasyahan niyang sila'y magsanay sa hugis ng tao. Maya-maya lang ay dumating na rin si Miss Ape at ito ay umupo sa kanyang tabi. Pagkarating-rating din ng Savage Ape ay agad itong sinabihan ng ating bida na siya ay sundan nito. Ang una ay umupo sila ng maayos at pagkatapos ay sila'y mag-meditate. Dagdag pa ng ating bida na paliwanag habang kanilang sinusubukang tipunin ang enerhiya na mag-isip sila patungkol sa pagsasama ng mga enerhiya sa kanilang pampublikong rehiyon. Subalit hindi inaasahang pagkakataon bigla na lang si Lin Yuan nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili. Kaya naman ay nagmamadali itong tumakbo paalis dahil kailangan niya munang ilabas ang lahat ng kanyang tubig na niipon sa kanyang katawan. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakabalik na rin ang ating bida, bakas sa mga mukha nito ang labis na ginhawa matapos niyang ilabas lahat, at sa kanyang pagbabalik ay napansin niyang nawala ang Savage Ape sa kinakatayuan nito kaya nagtataka ang ating bida kung saan ito nagpunta. Gayunpaman ang katanungan ni Lin Yuan ay nabigyan na ng kasagutan nang napansin nito ang nilalang na nagtatatalon sa kanyang ibaba upang mapansin ito ng ating bida. At nang mapalingon si Lin Yuan kay Miss Ape ay labis nitong ikinagulat ang nangyari sa bilis ni Miss Ape mag-transform sa pagiging isang tao. Abangan sa susunod nating kwento, kung saan maraming kahindik-hindik na kaganapan ang mangyayari sa susunod nating kwento, kung saan susubukan na nga ni Lin Yuan maging isang tao subalit mula maga, tanghali, hanggang sa umabot pa si Lin Yuan ng hapon para lang maging tao, ngunit hindi pa rin niya ito napagtagumpayan. Subalit bigla itong nakaisip ng idea kaya naman ay tuluyan na ngang magiging tao si Lin Yuan. At sa pagpapatuloy rin ng ating kwento ay sasalakayin na nga nila ang teritoryo ng mga carrion gecko kasama ang Savage Ape. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.